Hanguin po natin kaagad mga kabombo ang ating weather report, weather update mula ho dyan sa Bombo Radio Philippines Weather Center. Itong low pressure area na namataan ho sa extreme northern Luzon na bahagi po ng ating bansa, ganap na raw hong naging isang bagyo. Habang yung southwest monsoon naman o itong mas kilala bilang hanging habagat, inaasahang hihina ho sa loob ng linggong ito. Mula sa Bombo Radio Philippines Weather Center, nariyan si Bombo Victor Liantino. Bombo Genesis, tuloy na ngang naging isang ganap na bagyo itong low pressure area na ating binabantayan sa extreme northern Luzon sa karagatang sakop ng ating bansa. Ito ang pangsyam na bagyo na pumasok sa teritoryo ng Pilipinas at pinangalanan itong si Bagyong Ineng. Ang kilos nito ay pahilaga kaya't maliit ang tsansa na direkta itong tumama sa alinmang kalupaan o alinmang bahagi ng kalupaan ng ating bansa. At bagamat malayo itong sentro ng naturang bagyo ay malawak naman ang extension nito at itong kaulapang dala ni Bagyong Ineng kaya't magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan sa northern part ng Luzon. Posibleng lumabas naman sa Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Ineng bukas yan ng hapon. Samantala, patuloy namang humihina itong si Bagyong Haikui o dating Hana habang patuloy itong lumalayo sa teritoryo ng bansa. At dahil dito, inaasahan natin na sa loob ng linggong ito ay hihina na rin itong southwest monsoon o hanging habagat. Batay sa data ng Bombo Weather Center, huling namataan ang sentro ng Bagyong si Ineng sa layong 925 km east ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 55 km per hour. Kumikilos ng mabagal ang naturang sama ng panahon, pahilaga. Samantala, patuloy pa rin pinalalakas naman ng Bagyong si Haikui o si dating Bagyong Hana at bagya namang ini-enhance ni Bagyong Ineng ay itong southwest monsoon o hanging habagat kahit magdudulot pa rin ito ng mga occasional to monsoon rain na sa ilang lugar sa bansa. Kabilang na dyan ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. At dahil nga sa mga pag-ulan na mararanasan ngayong araw ay hindi pa rin natin inaalis itong possibility ng pagkakaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar na mga vulnerable. Kaya pinapayuhan natin ang lahat na mag-ingat at maging handa sa lahat ng oras at panahon. Bombo Genesis. Okay, sige. Etong bagong bagyo, Bombo Victor, may mga nakita na ba tayong worst case scenario dyan? Halimbawa, katulad ng Bagyong Goring na posibleng lalakas, magiging super typhoon. Wala namang ganitong mga senaryo. Habang itong Bagyong si Ineng ay habang papalabas ito ng Philippine Area of Responsibility ay unti-unti naman itong ihina. Ngunit sinasabi ko kanina, maliit ang tsansa na tumama ito sa kalupaan ng ating bansa. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Victor. Yan muna ang aking ulat panahon. Manatili nakatutok sa Bombo Radio Philippines para sa mga susunod pang update ukol pa rin sa Bagyong si Ineng. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang iniwang pinsala ng magkakasunod na Bagyong Goring, Bagyong Hana at ito hong hanging habagat sa sektor ng agrikultura sa buong bansa. Ayon po sa Department of Agriculture Disaster Risk Reduction Management Operations Center, binubuo ito ng 905.9 million pesos na halagahon ng mga pananim na palay. 147.43 million pesos naman na halaga ng mga maisan at 12.50 million pesos na high-value commercial crops. Sa talaan po ng naturang ahensya, umaabot sa 31,060 na mga magsasaka sa buong bansa ang naapektuhan po dito at kabuang 42,333 na hektarya ng mga pananim ang nasira. Tinatayang aabot rin sa 46,811 metriko tonelada ang kabuang produksyon na nasira sa buong bansa na pangunahin pong binubuo ng mga palayan. Inaasahan namang madadagdagan pa ang naturang halaga habang nagpapatuloy pa rin ang validation ng mga field officers ng Department of Agriculture sa mga apektadong lugar. Kasama na ho dyan ang mga malalakas na mga pagulan sa iba pang bahagi ng ating bansa. Tiniyak naman ng kagawaran na nakahanda ang 100 million pesos na halaga ho ng mga binhi po na ito ng mga mais, palay at iba pang mga high-value commercial crops para ho sa mga magsasakang naapektuhan sa mga nasabing kalamidad.